Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay isa na namang recipe ko ang ibabahagi ko sa inyo. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na kakanin. Ang tawag ko dito ay glutinous roll. At lalagyan natin ito ng napakasarap na kanyang filling, ang kanyang palaman. Kaya naman alam ko na magugustuhan po ito talaga ng inyong mga customer. At pwede po itong pangpasalubong nyo kung saan man kayo pupunta at kayo ay uuwi sa inyong mga mahal sa buhay. Kapag ka mga kamag-anak nyo ay dadalawin nyo, ay pwede nyo po silang gawa ng ganitong napakasarap na kakanin. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga kawaray, samahan nyo po ako at ibabahagi ko sa inyo ang aking nalalaman sa pagluluto ng ating glutinous roll. Ito ay pinadali at napakadali talagang gawin ito mga kawaray. At kahit na wala ka pang gamit, pwede kang magluto nito. At simple lang ito, kahit wala kang mga baking pan, pwede nyo po itong gawin. So ayan mga kawaray, sisimulan na natin. Ang una nating gagawin ay ang palaman muna ng ating glutinous roll. Ang gagamitin natin dito ay Bear Brand. Pero sa akin lang po yun mga kawaray ha. Kung paninda nyo ay kailangan nyong gumamit ng skim milk. Yung powder po at mas mura po yun. At dahil nga ang Bear Brand na ito ay mahal, kaya i-suggest na skim milk ang gamitin nyo kapag paninda nyo po ito. And then maglalagay tayo dito ng condensed milk. 2 tablespoon lang po ang ilalagay natin dito. Kapag maglalagay kayo ng condensed milk ay dahan-dahan nyo lang pong ilagay dahil hindi po pwede na susobra ang ating condensed milk. At kung sumobra man ang condensed milk, mag-add na lang ulit kayo ng skim milk powder. At ganito ang tamang consistency nitong ating ginawang palaman. Dapat ay para siyang dough. And then, iset aside muna natin ito at gagawa naman na tayo ng ating glutinous rice flour. 1/2 kilo ang ginamit ko dito. Maglalagay din po tayo dito ng ating kakanggata. Ito ay 1 cup. And then, maglalagay din tayo dito ng sugar. Nasa sa inyo, depende sa inyo kung white ang gamitin nyo. Sa akin ay wash. 1 cup lang ang ginamit natin dito para hindi siya matamis. And then maglalagay naman ulit tayo dito ng pangalawang gata. Dito ay naglagay ako ng 2 cups and a half para hindi po siya ganun ka labsak or ganun ka basa. Kailangan ang ating texture dito ay malapot lang. Hindi po siya po pwedeng masobrahan ng ating gata kasi baka sobrang lagkit niya at hindi siya magiging roll. Kaya naman, kailangan mapapansin nyo dito ay sobrang smooth lang ng ating mixture. So pagka okay na at na-mix na natin ito ng maayos, dito ay sasalain po muna natin ito ng mabuti. Hindi na po ako naglagay ng gatas pa dito, ng condensed o ng evaporated milk. Mas maganda lang kasi kung kakanggata lang ang gagamitin natin. Kailangan ay maraming gata para hindi po siya dumikit sa ating mga lagayan at masarap po talaga siya. Pagkatapos ay nasala na natin ito. Paghahatiin na muna natin ito sa 3 dahil 3 flavor po ang gagamitin natin. Sa isang flavor ay gumamit lang ako ng 2 cups para marami tayong flavor na magagawa at matitikman natin ang iba't ibang flavor na masasarap dito sa ating glutinous roll. Kaya naman ang ginawa ko dito ay 2 cups lang bawat flavor na. Dahil nga isa sa paborito ko ang buko pandan flavor, kaya naman ito ang ginamit ko. Napakasarap niya at bagay na bagay po ito sa ating palaman. Kaya naman kapag kayo ay maggagawa nito, mas masarap ang buko pandan flavor. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa makumbine na lahat ng ating flavor. And then iset aside muna natin ito at ang isang flavor naman ang ating gagawin. Sa aking flavor ay mas nasarapan po ako sa mango flavor. Kung sakaling wala kayong mango flavor at mahihirapan kayong maghanap, ang substitute nyo po ay OB flavor. Mas masarap din po yan. Pero para sa akin nga ay gusto ko kakaiba. Kapag kayo ay nagluluto mga kawaray, mas maganda na marami kayong pang flavor sa inyong bahay. Kunyari kayo ay pupunta sa mga supermarket, kunyari kayo ay mag-grocery, kuha na kayo ng isang flavor para dumami ang inyong stock. So, eto na mga kawaray. Ang ginamit ko dito ay nagpunas po ako ng butter, tsaka ko po siya inilagay ang ating glutinous dyan.
dito ay itong ating saging ay dinarang ko muna yan. Syempre dapat malinis yan, punasan nyo ng mabuti. Napapansin nyo na medyo palaya na ang ating saging, pero okay pa po yan dahil nga po ay dinarang ko yan at nasa ref, kaya hindi po siya totally bulok na. At dahil nga kung wala kayong dahon ng saging, okay lang din naman po ng parchment paper, kaso nga lang mas mahal po Dapat yun. mga kawaray, manipis lang po ang ating glutinous na ilalagay sa ating mga baking pan. Depende sa inyo kung ano ang gagamitin nyo. And then, ito na nga, kailangan nagpakulo na muna tayo ng ating tubig bago natin isalang. Ang ginawa ko dito dahil gusto ko ay isahan lang ang pagsalang ko, pinagpatong ko ang aking baking pan. Pwede naman po yun. Ilalagay lang po natin ito sa ibabaw. And then, ang iilalim lang po natin ay yung isa para maluto po ng sabay. Kaya naman makakatipid po tayo sa gas kapag ang ating gamitin ay malalaking ating baking pan. So, ito na nga mga kawaray. Ito ay niluto lang natin. Inistiman lang po natin ito ng 20 minutes. Napakadali. Lutuin. Hindi na po kayo mahihirapan pa. Itong pagsamasamahin nyo lang, lutuin nyo na napakadali. Steam, mayroon na kayong masarap na kakanin. And then, bago nyo malaman na ito ay luto po, pwede kayong gumamit ng stick or toothpick. O yan. So, ito na, nung naluto na nga natin, dito ay niluluto din na po natin ang ating linga. I suggest na hindi nyo po pagkasunugin o gawing brown ang inyong linga dahil gusto ko mas puti lang at babagay lang sa ating glutinous roll. Kailangan ay hindi po siya brown. Pagkaluto nyo ng saglit lang, ito ay ahunin nyo na. Kapag may naaamoy na kayo ng aroma na mabango, okay na po yun. Huwag nyo na po siyang gagawing dark. Yung parang skin tone ng ating kulay. Huwag po yun. Kailangan medyo puti pa siya. So, pagkatapos nga yan ay napakadali lang nating lutuin ang ating linga. Kaya huwag kayong mag-alala. Sobrang dali lang itong ating procedure. So, ito na ang gagawin natin dito ay i-slice po natin ito ng limahan. Pagka napa-slice nyo ng 5, sa gitna naman ay slice nyo din yan. Kaya 10 piraso ang magagawa nito sa ating isang baking pan. Ayan, napakadali pa. Hindi na natin kailangan i-plot pa. Hindi na tayo mahihirapan pang i-roll ng sobra-sobra yung makikita nyo sa ibang nagluluto nito. Kailangan gumamit pa kayo ng rolling pin o kung ano-ano. Dito sa ating procedure na ito ay napakadali lang. Kailangan nyo lang ng baking pan na medyo malapad at nipisan nyo lang. Hindi na kayo magro-roll pa o gagamit pa ng rolling pin. So, ito nang gagawin natin nga. Nilagyan na natin ito ng ating palaman. Depende sa inyo kung gaano kayo karami maglagay ng palaman. At napakadami na ang nagawa natin dito sa ating recipe na ito. Nakagawa tayo ng 30 piraso o mas higit pa sa 30 piraso dahil ang isang baking pan nga ay nakagawa tayo ng 10. Kung walang recheck, ayan 10, di 3, 30 piraso, di ba napakarami na. Kaya naman hindi na natin kailangan pang sumakit ang ating mga braso sa pag-roll nitong ating glutinous roll. Napakadali lang. Kayahin nyo lang ang aking procedure na ito at tiyak ko na hindi na kayo mahihirapan pa. Ang nahirapan lang ako dito, yung pagbubukod-bukod ko lang ng kulay, yung parang ganun lang. Pero hindi siya totally na mahirap nun. So, ito na napakadali. Dati kasi, mayroon akong procedure na hindi siya tulad ng ganito na sobrang dali. Doon kasi gagamit pa tayo doon ng rolling pin o yung tikoy na napanood ko nun sa ibang vlogger na kailangan pa nila ng rolling pin. Pero sa akin mga kawaray ay hindi nyo nakakailanganin at hindi na kayo mahihirapan pa at sasakit at mangangalay ang inyong braso. Yun lang ang gagawin nyo. Diba napakasarap tingnan. Kaya na paano pang hinihintay nyo? Ito ay gawin nyo na sa inyong bahay at pwede nyo po itong pangpasalubong or gumawa kayo or kumuha kayo ng box. Sa Shopee maraming mga box na pwede nyong paglagyan ng inyong glutinous roll para mas attractive sa inyong mga customer. Gumamit kayo ng box na maganda at yun ay ilagay nyo rin doon ang glutinous roll nyo at lagyan nyo ng ribbon
mas magandang tingnan, mas mahal. So, ang technique lang dito mga kawaray, itong ating pinagro-rollan ay kailangan yung lagyan ng cling wrap para hindi po siya dumikit. Huwag niyo pong kakalimutan na maglagay kayo ng cling wrap dahil once na wala kayong cling wrap, kayo ay mahihirapan dahil didikit po ang ating glutinous rice sa ating pinag-rollan. Ang gagawin nyo dito, kapag na-roll nyo na, ay hahatiin nyo po ito sa gitna. Parang makikita niya ang palaman. So, hindi lang 30 ang magagawa natin. Magiging 60 po ang magagawa natin dito mga kawaray. Napakarami at hindi na kayo malulugi pa kung sakaling ang palaman nyo ay Bear Brand. Mas okay din naman siya kasi mas masarap. Pero kung gusto nyo po talaga na ang gamitin nyo ay gatas na kasing sarap ng Bear Brand, I suggest na pwede nyo pong gamitin ang Bird Spring. Mas mura din po yon sa ating Bear Brand. So ito na, napakasarap tingnan mga kawaray, kaya naman attractive po talaga ito sa inyong magiging customer. At kahit nga kayo na nanunood pa lang, attractive na kayo sa kanyang palaman dahil sobrang sarap. Ang lasa niya ay parang lasang pastillas pero hindi ganun katamis. Tama lang ang ating timpla nito dahil nga ang ating asukal na inilagay sa glutinous ay hindi ganun kadaming asukal. 1 cup lang ay sapat na. So mga kawaray, kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture na gusto nyong panimula nyong pang business, hanapin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabikis. Pwede nyo pong hiramin ito at pwede nyo pong i-post ito sa inyong mga FB para hindi na kayo mahirapan muna na gumawa nito. Kaya naman, pahihiram ko po sa inyo ang aking mga picture na pwede nyo pong ipang-post. Salamat sa lahat ng mga nanunood dito sa aking YouTube channel mga kawaray. At sana ay nakatulong po itong aking recipe sa inyo, lalong-lalo na po ang katulad kong nanay na nasa bahay lang na gustong magluto na hindi nila alam kung paano nga ba sila magsisimula o kung paano nga ba sila kikita kahit nasa bahay lang sila. Mga kawaray, itong ating recipe ngayon ay pwede nyo pong gawin ito. Napakadali lang po nito at tiyak ko na magugustuhan din po ito ng mga bata. At kahit matatanda ay talagang magugustuhan ito. Sa mga party, sa mga birthday o kahit na anong okasyon ay bagay po ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel mga kawaray, dito ay hindi lang kakaninang pwede mong matutunan. Pwede ka rin pong matutong mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Kaya naman dalawin nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At matutulungan po kayo nito. Kung ikaw ay bago pa lang, pwede ka pong matuto. At kung ikaw naman ay hindi pa sanay at marami pang hindi alam, pwede nyo po akong i-message at magtanong po kayo dahil sasagutin ko po kayo. Sana ay nagustuhan nyo po ang aking recipe ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking recipe, sana po ay isubscribe nyo po ang aking YouTube channel at walang sawang panunood at salamat sa walang sawang panunood nyo sa aking YouTube channel. At syempre yung mga nagpapa-shoutout sa atin, hindi po pwedeng hindi natin isa-shoutout ang ating mga subscribers at ang ating mga bagong subscribers, mga kawaray. Kaya naman, isa-shoutout muna natin ang mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. At syempre, itong aking, titikman muna natin itong ating ginawang glutinous roll. At dito talaga ang mas nagustuhan ko talaga yung buko pandan at ang ating mango flavor. Dahil nga mayroon niya akong bisita ngayon mga kawaray, at natikman din niya ang lasa nitong ating napakasarap na glutinous roll. Ayan ang aking ate, tinalaw po niya ako dito. Shoutout muna natin ang nagko-comment na nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel, si Marilyn Torres.
Lahat ng menu mo sa nakakain, sinubukan ko na lutuin at tinindan. Mabenta talaga dahil sa ingredients kompleto. Wow, thank you Ma'am Marilyn Torres at si Prids Piloton. Salamat po sa inyong mga recipe, Madam. Hayan, shoutout sa inyo, sir. Nita Medina, hindi po ba sobrang tamis na pwedeng pagbawas ng sukat ng asukal? Para sa akin, ma'am, okay lang po siya at dahil nga po naglalagay tayo dyan ng asin kaya hindi siya ganun katamis. Depende sa inyo kung kayo ay magbabawas pa ng asukal. So, eto na si Marilyn Alegre. Wow, ang galing naman gumawa ng kakanin. Thank you, napakaganda at masarap. Thank you sa inyo Ma'am Marilyn Alegre. At i-shoutout din po natin si Mary Joy Larayos. Salamat, may naisip akong gagawin sa Sabado. At si Dayan Gatchalian. Ayan, palagi siyang nagko-comment. Hi sa'yo Dayan. Okay pala, may kulay ang karyoka. Unique, nakakainganyo ang kulay. Opo, kapag kakaryo ka. Nanay Mend Vlog, God bless. At si Marilyn Torres, sa lahat ng menu mo, kakanin, sinubukan ko lutuin, tininda, mabenta talaga dahil sa kompleto ang ingredients. So, eto na si Fred Piloton. Ayan, na-shoutout ko na din siguro po ito. Sorry, pumalik po. Salamat po sa inyong mga recipe, ang sabi niya. At syempre, shoutout din po natin si Lilita Caldeto. Salamat po sa pag-share ng inyong recipe. Gawin ko po din ito. Si Raver Alexander, ay karasahan imo mga kaunon, maupay nga adlaw at gabi. Hi po sa inyo sir. At si Emmy Valbua Nabaho, new subscriber and subscribe. Mahilig ako magluto madam, lalo na sa kakanin mo. I'm watching Saudi Arabia. Thank you for shoutout na lang po. Hi Ma'am Emmy Alboa Nabaho, shoutout sa iyo. At si Mary Joy Larayo, salamat, may naisip akong gagawin. And then si Paulita Beldia, salamat sa gin-share mo na video, may dagdag naman ako sa pagkakakita and thank you. At syempre, shoutout din po natin si Vilma Robles. Maraming salamat sa pag-share mo ng idea mo sa pagluto. God bless. Hi sa iyo Ma'am Vilma Robles, shoutout po sa inyo. At si Nelo Maglonso, wow, yummy just, gagawin ko rin po yan. Wow, sa Sir Nelo, ako ay kilalang kilala. Thank you po sa panunood nyo sa akin. At si Mary Joy Larayos, salamat, may naisip akong gagawin sa Sabado. Thank you sa inyong lahat mga kawaray, hanggang sa susunod kong recipe. Thank you and God bless po sa ating lahat.